Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Miat Bashan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is September 23, 2025 and our topic is all about sino ang nag-impento sa Diyos. So our concept is all about spirituality of God. So yung spirituality of God ay nangangahulugang siya ay hindi gawa sa material, walang physical na anyo at hindi limits yung time or espasyo niya. So, siya ay espiritu, walang hanggan, walang hangganan, at higit sa lahat ng kanyang nilikha. So, dahil dito, isatitiyak natin na hindi siya katulad ng mga Diyos-Diyosan na gawa ng tao. Dahil siya ay malapit at aktibong nakikibahagi sa buhay ng kanyang mga anak, at siya lamang ang dapat sambahin sa espiritu at katotohanan. So, our Bible readings for today is all about Deuteronomy chapter 4, verse 15 and 16, ASME version. So, mag-ingat kayong mabuti dahil wala kayong nakitang anyo physical noong araw na kausapin kayo ng Diyos sa bundok ng Horeb mula sa apoy. So, huwag kayong gagawa ng imahe na kahawig ng tao, lalaki man o babae. So, ngayon, dako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is God is Spirit. He is invisible yet present. So, ang Diyos ay hindi hindi nakikita ng ating mga mata, pero siya ay tunay na naririyan at kumikilos sa ating paligid. So, hindi natin siya makikita tulad ng mga bagay na nahawakan natin, pero ramdam natin ang kanyang pagkilos sa ating buhay. Dahil siya ay espiritu, siya ay walang hangganan at palaging kasama natin. Second is God's presence overwhelms creation. So, yung buong sangnilikha ay saklaw ng presensya ng Diyos. So, wala tayong matatagpuan na lugar kung saan hindi siya naroroon. Dahil ang kanyang presensya ang nagpapanatili ng lahat ng bagay na nabubuhay. And last is God must be honored at all times. At all times. So, dahil siya ay walang katulad, dapat natin siyang parangalan sa lahat ng oras. So, hindi siya katulad ng mga idolong gawa ng kamay ng tao, kaya dapat siyang ating maging sentro ng ating pagsamba. Dahil ang ating buhay ay dapat patuloy na magbigay ng kawalhatian sa Kanya. So, ngayon dako na tayo sa ating application. So, yung first application is beware of inventing your own God. So, syempre, alam naman natin, minsan na-invento ng tao yung sarili nilang Diyos ayon sa kanilang gusto o paniniwala. Ngunit ang Diyos ng Biblia lamang ang tunay na Diyos, kaya kailangan nating bantayan ang ating puso na huwag lumikha ng maling larawan ng Diyos. Second is be conscious of God's present daily. So, syempre sa bawat araw is dapat nating isaisip na kasama natin ng Diyos saan man tayo magpunta dahil ang kaalamang ito ay magbibigay ng lakas sa atin laban sa tukso. So, kapag alam natin na ang Diyos ay nandyan, mas madali tayong mabuhay ng may kabanalan. And lastly is be a true worshiper of God at all times. So, hindi lamang tuwing linggo tayo o oras ng panalangin dapat sumasamba sa Diyos. So, syempre, sa bawat sandali ng ating buhay, sa salita natin, sa gawa natin, is dapat nating ipakita yung pagsamba at pag-ibig natin sa Kanya. Dahil ang tunay na pagsamba is galing sa puso, hindi lang sa panlabas na ritual. So, ngayon dako na tayo sa ating last part, which is our discussion, and our discussion talks about in what ways do you people invent their own version of God? So, marami kasing tao ang nag-iimbento ng sarili nilang version ng Diyos. So, kapag pinipili lamang nila yung katangian ng Diyos na komportable para sa kanila. So, for example, iniisip ng ilan na ang Diyos ay puro pag-ibig lang at hindi humahatol. O kaya naman is parang Jenny, alam niyo yung parang nasa jar, na nagbibigay lang ng mga gusto nila or hinihingi nila. So, syempre, dapat matutunan natin na hindi dapat tayo magbuo ng maling larawan ng Diyos ayon sa ating kagustuhan, kundi kilalanin siya ayon sa kanyang salita. So, dapat natin i-apply ito sa ating buhay sa pamagitan ng pagbabasa ng Biblia, pagsunod sa tunay na Diyos na ipinahayag sa kasulatan. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil ikaw ay espiritu at ikaw lamang ang tunay na Diyos. Lord God, patawarin po kami kung minsan sinusubukan po namin kontrolin o gawing maliit ang iyong kapangyarihan ayon sa aming kagustuhan. Lord God, turuan po kami na maging tapat na sumamba sa iyo sa espiritu at katotohanan at ipamuhay ang aming pananampalataya ng may kabanalan sa pangalan ni Jesus. Amen.